Kaya po mga minamahal, nung December 31, alas 12 kapatid, papasok na po ang New Year. Mga minamahal, grabe po ang ingay ng mundo. Amen. Sila po ay gumamit po ng mga malalakas na mga paputok upang salubungin po ang pagsilang ng bagong taon, kapatid. Pero mga minamahal, sa araw pong ito, kapatid, considering na ito po ang isang unang linggo ng ating pagpuri, pagsamba sa Panginoon itong 2025, atin po itong ibahin, kapatid. Kung ang buong sanglibutan, kung buong daigdig, sila po ay nag-ingay, mga minamahal, dahil po sa mga paputok, gayon pong oras pong ito, atin pong salubungin ng malakas at masigabong palakpakan, mga minamahal, ang ating Panginoon maging itong 2025. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! 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 Praise God! Praise God! Praise the Lord! At mga minamahal, magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat po ng mga bisita, mga baguhan. Kahapon po, kapatid, kami po ay naghayo doon po sa Sitio Lahar at alas 2 po ng hapon. Nagkaroon po tayo ng gawain po doon. Then kami po ay tumungo po sa dako po ng San Vicente sa may Bamban, kapatid, ng alas 4 po ng hapon. So ibig sabihin, dalawang gawain po, kapatid, ang ating po naisagawa sa tulong po ng Panginoon kahapon. At ngayon po, kapatid, araw po ito, ibang mga ilan po sa mga kapatiran na sila po ay nakadalo kahapon, na sila po ngayon, kapatid, ay kasama po natin. Kaya po wini-welcome po natin sila. Praise God. Ang ating mga kapatid, brother, sister Lisa Patuan from Mawagero San Francisco. Kaya po, tayo po kayo, kapatid, para makita po kayo ng mga kapatid. Siya po ay kasama po o bunga po ng ating mahal kapatid, beloved Sister Lani. Praise God. At ganoon din po kung minamahal, beloved Sister Lourdes Villanueva, nandiyan po siya, kapatid. Sila po galing po ng Sitio Lahar. At Brother Juboy Villanueva, Brother James Samote, amen. Christian hindi ko po masyadong maintindihan, napakaganda po ng sulat. Praise the Lord. Sino po nasulat ito, Brother and Friend? Go ahead. Amen, amen. Praise the Lord. Joby Villanueva and Cyril de la Cruz. Amen. Praise God. At mga minamahal, marami na po ang gustong sumama, pero hindi na po talaga magkasya. Kaya po, mga minamahal, medyo mahaba-haba pa naman ang oras po natin. Kaya po, gusto ko po, kapatid, na balik po tayo sa dating routine, kung okay lang po, para wala pong malilay sa inyo. Yung po mga San Vicente, kapatid, sila po muna ang susunduin. Pagkatapos, kapatid, kung hindi talaga puno, sabi ko kay Brother Ronnie na pwedeng tumuloy po doon sa covered court po ng Marcos Village. Pero kung puno na, mga kapatid, from San Vicente, diretso na po rito. Pagkatapos yung sa Marcos Village, pwede na po kayo mag-commute, kapatid, at di mo pa binabalik ko naman yung pamasahe po natin, mga minamahal, para po hindi po kayo malit lahat. Kasi kung babalik naman si Brother Ronnie doon po sa Marcos Village, talagang mauubusan po kayo ng oras. Amen po ba? Kaya, brother and friend, kung pwede, mag-commute, tapos babayaran ko naman yung ninyo, babalik ko yung pamasahe po ninyo. Alam po niyo, kapatid, parang, kumbaga, kung tinitingnan po natin, parang binababy ko po kayo. Bakit po, kapatid? Alam po ninyo, mga minamahal, sa pagsamba sa Panginoon, sa totoo po nito, kinakailangan talagang mayroon po tayong kusa. Amen. Yung kusang loob na tayo po'y sasamba, na maglalabas tayo ng pamasahe mula sa ating pupulsa para lalong malugod ang Panginoon. Kasi po, kapatid, alam po ninyo sa bansang, ano yung brother yun? Yung sinabi mo? Yung isang missionary sa Africa. Sa Africa, kapatid, meron pong isang misyonero, mga minamahal. Siya po ay meron pong 10 pamilya na kanya pong inaalagaan, kapatid. At ang ginawa po niya,
bumili po siya ng sasakyan. Ang ginawa po, kapatid, hatid sundo, sinusundo, inahatid yung mga bunga po niya doon po sa bansang Africa. Nagkataon, kapatid, itong sasakyan po na nabili niya na pangsundo, nasiraan. So, kailangan pa overhaul po yan. So, matagal po yan. Alam po niyo, kapatid, sabi niya, ano kayang mangyayari ngayon sa mga kapatiran na inaalagaan ko, na sinusundo ko, inahatid ko, kasi sira yung sasakyan, wala nang pagsundo. Alam po ninyo, kapatid, nakakalungkot. Doon po sa 10 pamilya na kanyang sinusundo, alam po ninyo, kapatid, ang nagpatuloy na dumalo, 2 pamilya lang. Yung 8 pamilya, wala po, hindi na po sumama. Kapatid, nawa, mga minamahal, sa atin po rito ay huwag po mangyari yung gano'n. Amen. Kasi po, mga minamahal, gusto ng Panginoon na kahit na saan ka pagliblib na lugar, kapatid, gusto ng Panginoon na magkaroon ka ng willingness, yung determination na paglingkuran mo ang Panginoon. Alam mo niyo, kapatid, gusto ko lang pong magpasalamat, magpatutuo. Nung first love po namin sa Panginoon, yung baguhan po kami sa Panginoon, sumasabog po kami sa Sindalan, sa may San Fernando. Biglang pumutok ang pinatubo, kapatid. Biglang pumutok ang pinatubo. Alam po ninyo, mga minamahal, yung mainit-init na lahar, yan po ay aming tinatawid. Linggo, sumasamba po kami. Merles, sumasamba kami. Overnight prayer, sumasamba kami. Wala kaming absent within 10 years. Walang absent. Ni isa. Tinatawid po namin, kapatid, yung mainit na lahar. Kung hindi madaanan talaga yung abakan, alam po ninyo yung ginagawa po namin, umiikot pa po kami ng arayat upang makarating po kami doon, kapatid, sa dako po ng Sindalan. Mga minamahal, ito po ay pinapatutuo ko sa inyo para gusto ko pong kayong i-motivate. Gusto ko po kayong i-encourage, kapatid, na hindi po nakasalalay na. Misa kasi nakakalungkot din eh. Misan sinusundo na po yung mga ibang kapatiran, pero ayaw pa rin dumalo. Alam po ninyo, kapatid, sabi nga ng ating brother Elion, ang ating paglilingkod sa Diyos ay kinakailangan pong mag-ugat sa pag-ibig sa Diyos. Amen? Hindi po yung napipilitan. Kung narito po tayo, kapatid, para napipilitan lang po kayo, mga minamahal, magsisi po tayo. Kung talagang ayaw po ninyo, kapatid, okay lang po yun sa amin. Ang importante, kapatid, na-share ko na sa inyo ang gospel ng Panginoon. Ang Diyos lang po ang siyang kausap po ninyo sa bagay na iyon, kapatid. Pero mga minamahal, ako po ay bilang yung nangunguna sa church po ito ng Amazing Grace of Jesus Christ Community Church. Palagi po namin ginagawa na ine-encourage kayo kasi po, kapatid, hindi po biro-biro ang daranasan po ng mga tao. Kapag pinag-aralan po natin, kapatid, yung eschatology, yung end time, nakakatakot. Alam po niyo muna sa Biblia, nandiyan na po yung impyerno. Ang impyerno, kapatid, existing na po yan. Pagkamatay po ng tao, sabi nga ng Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die. After this, the judgment. So, kapag kamatay ng tao, mahuhusgahan na po siya. Kung naglingkod po siya sa Panginoon, kapatid, langit siya. Kung ayaw niya maglingkod sa Diyos, impyerno po siya. Mga minamahal, ang impyerno, existing na po yan. Dinescribe ng Biblia ang impyerno, kapatid. Nandun yung apoy at ng asupre. Sulfur. Kaya nga nung pumutok ang pinatubo, ano ang maamoy mo, kapatid? Dahil sinunog ng apoy yung mga bato. Sulfur, asupre. Napakabaho, kapatid. Nandun na, kapatid, yung mga tao na hindi naglingkod sa ating Panginoon. Sumisigaw sila, hindi lamang po isang linggo yung kanilang pagsigaw,
Bagkus hanggang ngayon, sumisigaw pa rin sila. Ito ba yung nakakatakot? Pagkatapos na tinatawag na white throne judgment, ang sabi ng Revelation, lahat po kapatid, small and great. Mga minamahal, ibig sabihin, wala kang pinag-aralan, may pinag-aralan ka, dukha ka man, mayaman ka man, lahat ay aharap sa hukuman ng Panginoon. Pagkatapos doon kapatid, ito pong earth na to, mga minamahal, kung noong panahon ni Noah, ito po ay naging dagat. Dagat, talagang dagat kapatid. Kasi lumubog po ang daigdig ayon po sa Biblia. Pero darating ang araw, mga minamahal, ito po ay magiging dagatang apoy. Lake of fire. Ang sabi ng Biblia, kapatid, lahat ng nasa impyerno, sila ay itatapon sa dagatang apoy. So, iba pa yung impyerno, iba yung dagatang apoy. Yung dagatang apoy, kapatid, sila po ay lumalamoy. Kayo na, yung mga hindi naglingkod, sila po ay lumalamoy na ngayon sa tubig. Ay sa apoy, kapatid. Lumalamoy na po sila. Ang sabi ng Biblia, where worms died not, and fire is never quenched. Ang mga uudaw ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napupugnaw. Hindi lamang po kapatid 24 hours yun ha. Hindi lamang po kapatid isang linggo yun. Hindi lamang po isang taon. Pagkusang sabi na, forever and ever. Baka sabihin niyo, hindi ako naniniwala kasi pagkamatay ng tao, wala na siyang alam. Oo, wala nang alam yung katawan niya. Dahil yung katawan niya kapatid, yung katawan ito, mga minamahal, itong ilong na ito, hindi mataros ang ilong ko. Ito'y kakainin lamang po ng uod, kapatid. Pero yung kaluluwa ko, mga minamahal, kaluluwa po natin, yung tinatawag na inner man. Ito po, kapatid, ang siyang i-judge ng Panginoon. Pwede itong pumunta ng langit at pwede itong pumunta ng impyerno at ng dagat-dagatan na po. Mind-blowing, mga minamahal. Imagine mo lang. Grabe. Nakababad ka sa tubig, sa apoy, lumalawi ka sa apoy, kapatid, forever and ever. Pero kung naglingkod ka sa Panginoon, mainit kang naglingkod sa Panginoon, forever and ever din na ikaw ay inaaliw ng Diyos doon sa kaharian ng ating Panginoon. Mamili ka sa kaya po mga minamahal, hindi po biro-biro at hindi ko po kayo tinatakot. Kasi wala pa naman pong nagpunta ng impyerno eh. Kayo ba galing na kayo ng impyerno? Ako hindi pa rin galing ng impyerno. Pero sinasabi ng Biblia, merong impyerno at merong dagat-dagatang apoy. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon po mga minamahal, meron po tayong tema itong year na to, 2025. Kapatid, may magpakakuha ng tarpaulin, marayang pwede kong ilalagay po dyan para every time na tayo po'y sasamba, makikita po natin. Ang ating po magiging tema for the whole year, kapatid. Pero naman, usapan po namin na ating beloved assistant pastor, every month, kapatid, yung isang buwan, halimbawa, itatakil po namin about joy. Susunod na buwan, itatakil namin about faith. Susunod na buwan, itatakil namin about mga mahal yung love ng Panginoon. Depende po yan, kapatid. Pero ito po, pag-aaralan po natin, mga minamahal, ito po ang ating magiging tema for the whole year. Ano po yun? Triple G, kapatid. Triple G. Number 1, grow. Number 2, gather. And number 3, go. Go, go, go for glorification. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. At mga minamahal, ating po buksan, kapatid. Ito po ang ating pong pinaka-key verses sa araw pong ito, mga minamahal. Ito pong Hebrews chapter 10, verses 23 up to 25. Ang sabi po dito, mga minamahal, na ating ingatang matibay
ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat ang nangako. At tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-ibig sa mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Ito po kapatid ang ating mga key verses. Sa English ka, brother, sister says. Wala si brother Leo? Sa English kapatid. Ang sabi po dito kapatid, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all more as you see the day drawing near. Parang hindi King James Version. Hindi ala King James Version. Anyway, kapatid, dito po natin kukunin ang ating pong pag-aaralan, yung triple G. Grow, gather, and go. Mga minamahal. Ang sabi po, mga minamahal, grow. Kinakailangan na tayo po ay mag-grow sa ating espiritual. Amen po ba? Paano po tayo mag-grow, kapatid? Mag-grow po tayo, mga minamahal, sa magitan po ng ating taus-pusong paglilingkod sa ating Panginoon. Pero kung absent tayo ng absent, kapatid, sa gawain ng Panginoon, paano po tayo mag-grow? Paano po tayo, yung ating espiritual, paano po tayo mag-grow? Hindi naman po kapatid, na tayo ay mananatiling mga sanggol sa gawain ng Panginoon. O sa pagiging Kristiyano po natin, hindi po tayo pwedeng manatili na tayo ay mananatiling sanggol. Yung sanggol, kapatid, ito po ay dumudodo ng gatas ng ina o yung pong mga minamahal, gatas na binibili sa mga groceries. Pero mga minamahal, kapag umabot na po ng 2 taon, 3 taon yan na gulang, hindi po mananatili sa gatas na pwede lamang niya ang kainin po niya. Kinakailangan po kapatid na siya po ay mag-grow. Amen po ba? Amen. Kung atin pong babasahin kapatid, dito po sa 1 Peter chapter 2 verse 2 up to 3, mga minamahal, ganito ang ating mababasa. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito ay magsilago kayo sa ikaliligtas. So meron po mga minamahal na requirement na hindi lamang po kapatid puro gatas ang ating pong kakainin. Nung tayo po kapatid ay mga tinatawag na baby Christian o sanggol bilang Kristiyano kapatid, hindi mo pa kayang lunukin ang mga matitigas na mga pagkain espiritual. Amen? At tayo po kapatid ay pinakain po ng gatas, mga minamahal, yung hindi matitigas. Upang sa ganon, mga minamahal, nasa proseso po tayo. Kapag sanggol ka, baby Christian ka, kailangan mo kapatid, yung mga salita ng Diyos na hindi matitigas, na hindi mo pa kayang lulukin, palagi mo narinig ang love ng Panginoon, ang grace ng Panginoon. Pero kapatid, kinakailangan mga minamahal na darating ang araw na kakain ka rin kapatid ng mga espiritual na matitigas na pagkain. Yung mga mayroong pagsuway, mayroong pagre-review kapatid, kinakailangan mo yan upang mag-grow ang ating espiritual. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Para sa ano? Ano, kapatid, ang ninarasa? Ano ang objektibo? Bakit tayo kumakain ng mga espiritual na matitigas na pagkain? Para sa ikaliligtas. Kasi kapatid, kung hanggang ngayon ay parang bonjing pa din tayo. Alam mo niyo yung bonjing, kapatid? 44 years old na, kapatid. Nakaduyan pa, tapos dumododo pa. Gusto ba ninyo maging bonjing, kapatid? Palagay ko, ayaw po ninyo. O, si brother Moja, ano ba, bonjing pa rin? Amen. Pero gusto po ng ating Panginoon, mga minamahal, na huwag po tayong manatili sa gatas na ating kinakain espiritual. Bagkus, mga minamahal, ating pong tanggapin ang mga matitigas na pagkain. Kapag minsan, narinig po, kapatid, yung pagsuway, hindi na ako sasamba kasi narinig ko sa pulpito, parang ako ang pinatatamaan. No, kapatid, hindi po namin kayo pinatatamaan. Bagkus, ang mga salita ng Diyos, ito po ay para sa lahat ng mga Kristiyano upang sa gayon, ang lahat, kapatid, ay mag-grow sa spiritual upang tayo lahat ay mariligtas. Amen. Everybody say praise the Lord. Grow. Mga minamahal, kinakailangan tayo po ay mag-grow. Hindi po yung palagi kang pandak sa pananampalataya mo. Matagal na tayo sa Panginoon. Yung iba, umabot na ng 1 year. Yung iba, 2 years na. Yung iba, 3 years na. Pero hanggang ngayon, kapatid, ang ugali pa rin ng mga ibang Kristiyano ay parang 1 week pa lang sa gawain ng Diyos. Hindi po yun, kapatid. Hindi ka mag-grow sa iyong spiritual kung gano'n. Amen po ba? Amen. Mga minamahal, walang kwenta ang ating ginagawa rito kung hindi po tayo mag-grow. Anong sabi po, kapatid, ng 2 Peter chapter 3 verse 18 sa English, brother Leon? But grow in grace. Grow. Amen? Amen. And in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glorified both. But now and forever. Amen. Medyo nasisilaw sa spotlight. Kaya gusto kong ipalipat, kapatid, para nakagano lang. Mga minamahal ko, sabi po dito, but grow in the knowledge. Grow in the knowledge of our Lord. Kinakailangan mag-grow po tayo, kapatid. Malaman po natin, we have to dig deeper, kapatid, kung paano paglingkuran ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Atin po siyang kilalanin na gusto ng ating Panginoon. Paano mo mapaglilingkuran ng Diyos kung hindi mo kilala ang ating Panginoon? Amen po ba? At ang sabi po, but grow in grace, kapatid. Sa biyaya ng Panginoon, tayo kinakailangan din mag-grow, kapatid. Amen po ba? Mga minamahal, kasi ito yung ating pong pinakatema for the whole year. Mag-grow po tayo. Kapag nag-grow ka, mga minamahal, meron tayong gagawin po rito. Habang tayo po ay nag-grow, mga minamahal, meron kang ginagawa po dito. Amen po ba? Ang sabi po ng Philippians 1:6, kapatid, at kung sabi po dito, mga minamahal, being na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa. Sino po yun? Sino po ang nagpasimula ng mabuting gawa sa buhay po natin, kapatid? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, at nangako siya, ang sabi po, ay lulubusin niya hanggang sa araw ni Kristo. Ibig sabihin mo naman, yung ating pong mga nakilala ng ating Panginoon Diyos, kapatid, na siyang nagpasimula ng ating mabubuting gawa. Kasi nung hindi pa po natin nakikilala ang Panginoon, ang dami po nating mga ginagawang kasalanan. Amen po ba? Pero mga minamahal, ngayon na tayo po'y sumasamba rito, kapatid, hindi naman ikaw ang nagbago ng buhay mo. Sino po ba ang nagbago na po rito? Magsabing amen.
Parang mahina, parang konti lang ang nagbago. Huwag po kayo mayaw. Sino po ang nagbago po rito? Magsabing Amen. Mga minamahal, ang nagbago sa buhay mo, hindi ka. Kahit meron kang 1,000 New Year's resolution, kapatid, wala kang magagawa na pagbabago at hindi mo magagawa ang New Year's resolution mo unless na ang Diyos, siya ang magbabago ng buhay mo. At kapatid, ang sabi ng Biblia, yaong nagbago ng buhay mo ay kanyang lulubusin hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sa ating paglilingkod, kapatid, habang tayo po'y nag-grow, mga minamahal, dito po, ang Kristiyano ay dumadaan po ng mga testing ng Panginoon. Mga pagsubok, kapatid. Kasi paano ka, mga minamahal, mag-grow kung hindi ka dadaan ng testing? Kahit po kung naman kapag nag-aaral ka, nagsimula ka sa grade 1, meron kang mga pagsubok. Pagsusulit, kapatid, mga testing, para kapag nakapasa ka, aabot ka na ng grade 2. Amen po ba? Huwag kang magalit, malal mo dyan. Malal mo dyan, ilang years ka sa grade 1? Hindi, ano lang? Usap. 5 taon. Mga minamahal, ito po yung kapatid na ito ay parang tingnan po niya, special child po siya. Pero ngayon ako'y naniniwala, special child of God po siya. Mga minamahal, alam po na marunong po yan. Kapag naggagawain po kami, kapatid, nilalay po yan. Mga minamahal, marunong siya. Pero hindi mo natapos ng grade 1. Pero marunong siya, kapatid. Tingnan po ninyo, mga minamahal, ang Biblia po kasi, kapatid, ikaw ay idadaan sa mga pagsubok. Hindi ka aabot ng college kapag hindi ka nakapasa ng high school. Hindi po ba? Amen po ba? Amen. Mga minamahal, meron ka kasing kailangan gawin din. Bagamat tayo niligtas ng Diyos, dahil sa biyaya ng Panginoon, niligtas ka. Pero ngayon, ikaw ngayon ay dapat sumunod. So meron kang gagawin. Meron ka rin gagawin, kapatid. Kasi nakilala mo na ang Panginoon, meron kang gagawin. Ano po, kapatid? Ito po ang gagawin mo na kapag ikaw ay dumating sa punto na ikaw ay sinusubok ng Panginoon, mga minamahal, kinakailangan ikaw ay magpakatatag. Amen? Mag-grow ka dapat. Amen po ba? Hindi yung mawawala ka sa gawain. Kailangan, kapatid, na mag-grow ka. Pero paano mo magagawa yun? Kinakailangan na, kapatid, grow in the knowledge of Christ, our Savior. Na ating pong lalong kilalanin, kapatid, ang ating Panginoon, ang mga salita ng Diyos. Kasi kung wala kang alam sa salita ng Diyos, paano mo lalabanan ang isang sitwasyon na dumarating sa buhay po natin? Hindi mo malalabanan kasi wala kang panlaban. Hindi po ba, nung tinutukso din ng dyablo, ang ating Panginoon Yesus ang sabi, nasusulat ang sabi ng dyablo, na ikaw ay magpatihulog at ikaw ay sasuriin ng mga anghel. O ang sabi, nasusulat ang sabi po, minamahal, na ang batong ito, pwede mong gawin tinapay upang kumain ka na. Pero ang sabi ng Panginoon, nasusulat ang sabi ng Panginoon. It is written. Nagkukod ng verse ang ating Panginoon. It is written, ang sabi po niya, hindi lamang po mabubuhay ang isang tao sa tinapay, kundi sa mga salita ng Diyos. So, ibig sabihin, nagkukod ng verses ang Panginoong Yesus. So, kung wala kang alam sa mga salita ng Diyos, paano ka mag-grow? Ni wala kang notebook. Ni hindi mo man nililista yung mga pinapagkaralan natin. Paano ka magiging preacher, kapatid? Paano po tayo makakahanap ng mga manggagawa, kapatid, na hindi man po kayo nagte-take down ng mga verses pagkatapos babasahin ninyo sa inyong mga pamamahay. Meron pa tayo kuderno, kapatid.
Yun po. Next, magkala po yung notebook. Maglista po kayo ng mga verses. Pagkatapos, bumili po kayo ng Biblia. Magkano lang yung Biblia, kapatid? Basahin po ninyo. Kung gusto nyong mag-grow sa spiritual, kapatid, yon ang gawin po natin nitong 2025. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Basahin po natin, brother, yon dito po sa James chapter 1, verse 2 up to 4. Mga minamahal. Praise God. Ano po ang sabi po dito? Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan, mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ulitin nga natin yung verse 3, Padre yun. Ano pong sabi po dito, kapatid? Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya. Ibig sabihin, kapatid, ang pananampalataya po natin ito'y susubukin. Pahihintulutan ng Panginoon, kapatid, na tayo po ay subukin upang sa gayon dito makikita po, mga minamahal, yung ating pananampalataya, yung ating perseverance. Kapag tinesting ka, doon makikita yung ating perseverance, yung ating pagtitiis. Amen po ba? Amen. Kasi kung wala kang pagsubok, kapatid, pabanjing-banjing ka lang, mga minamahal. Akala mo, okay ka lang. Pero dito, kapatid, balang araw, ang iba po sa atin, dadaan ang mga pagsubok. Ano po ninyo, kapatid? Minsan umiiyak si nanay nung Miyerkules. Yung kanyang loved ones, asawa po niya, anak po niya, ayaw na po siyang padaluin. Ang sabi ko sa kanya, nanay, ang lahat ng bagay na yan ay pagsubok sa iyo. Pinahintulutan niya ng Panginoon upang masubok ang iyong pananampalataya. Anong sabi po ni Pablo, kapatid? Fight a good fight of faith. Ipaglaban mo ng mabuting pakikipagbaka ang iyong pananampalataya. Amen? Kasi po, kapatid, the moment na meron kang kapatid sa laman, o kaya asawa mo mismo, mga minamahal, ayaw ka nang padaluin, at ikaw ay minumura dahil lamang sa iyong pagsamba, ibig sabihin nun, kapatid, alam po ba ninyo, mga minamahal, dapat po ninyo silang kaawaran. Huwag po ninyong awahin. Huwag ninyong isusumpa yung mga loved ones mo na umuusig sa iyo. Bakit? Kasi po, mga minamahal, ang diablo po, kapatid, wala siyang ginagawa kundi ang mangwasak ng ating pananampalataya. Amen po ba? Amen. Walang ginagawa po yan. Ang sabi nga ng Biblia, for Satan is like a roaring lion. Siya po ay parang leong umuungan na siya'y umahanap ng kanyang masisila. So, yun po, kapatid, ang gawain po ni Satanas. Amen. Kaya po, mga minamahal, kapag inahanap ka, bisan kapatid, nagbibis ka na nga, nagsasapatos ka na nga, kapatid, pero inahanap po ang medyas po, hindi mo makita ang medyas po, tapos nag-away kayo mag-asawa, hanggang sa hindi na kayo nakadalo dahil sa medyas lang. Alam po ninyo, kapatid, yun ay gawa ng diablo. Amen. Pero yun, kapatid, ay pinahintulutan ng Diyos upang masubok ang iyong pananampalataya. Amen. Minsan, mga minamahal, naawa ka pa sa sarili mo. Buti pa, sister, may bagong damit. Ako, mga minamahal, ay butas-butas ng aking damit. Nakakaya, ito lang palagi sinusuot ko every Sunday. Mga minamahal, minsan meron gano'n, kapatid. Pero mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kahit anong itsura ka pa, kahit aba ka pa sa harap o sa mga mata ng mga tao, ikaw, kapatid, ay very precious sa harapan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Everybody say, praise the Lord. So grow spiritually, mga minamahal. Kinakailangan na tayo po'y mag-grow. Pero spiritual growth is a lifelong
process that involves, ano po yung mga kasama ko nito? Studying and applying God's Word. Pag-aralan at i-apply po natin ang mga salita ng Diyos sa buhay po natin. Amen po ba? Amen. Kasi mga minamahal, kahit naririnig po nangangaras dito sa ating blablas ng pastor, narinig po ninyo kung nangangaras po rito kapatid, kung ang inyong narinig mga minamahal, pumasok sa kanang tenga, pagkatapos lumabas sa kaliwang tenga, walang mangyayari bilang Kristiyano po. Hindi po tayo mag-grow spiritually. Amen po ba? Nakukuha po ang pinag-aaralan. So ano po ang gagawin po natin muna? We have to study the Word of God and we have to apply yung mga salita ng Diyos sa buhay po natin. Kasi kapag hindi mo in-apply yung mga narinig mo, mga minamahal, narinig mo rito, kinakailangan pala, sasamba ako, magpapasalamat ako sa Panginoon, pero ayaw mong i-apply sa buhay mo. Paano po tayo mag-grow? Kailanman hindi tayo mag-grow at pananatili kang gatas ang iniinom mo, kapatid. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Walking in the Spirit. Kinakailangan, kapatid, na tayo po'y lumakad sa Espiritu. Hindi na po lalakad sa laman. Mga minamahal, karni po yung pinag-aaral po natin ngayon. Matatamaan po rito ang dapat matamaan, pero kinakailangan po, kapatid. Ang sabi po ng Biblia, mga minamahal, hallelujah, na kinakailangan tayo lumakad sa Espiritu. Mag-grow po tayo. Hindi ka mananatili na ikaw ay carnal. Alam po niyo yung carnal, kapatid? Yung makalaman. Yung mga bisyo po natin, kapatid, ay dapat wala na po yan. Magpatuloy po tayo sa Panginoon. Hindi mo naman kaya baguhin ang sarili mo kasi wala kang kapangyarihan, kapatid. Kung wala ang Espiritu ng Santo sa buhay mo. Pero kung narito na ang Espiritu Santo sa buhay po natin, meron tayong kapangyarihan, kapatid, na labanan po yan. Amen po ba? Basahin mo natin, brother, yun. Romans chapter 8, verse 1, kapatid. Ano pong sabi po dito? Sa English, kapatid, there is therefore now no condemnation who are in Christ Jesus. Sa English na brother yun. Ang sabi po dito, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Amen. Wala na pong kahatulan sa mga nakay Kristo na, sa mga hindi na lumalakad sa laman, bagkus lumalakad na sa Espiritu. Amen po ba? Amen. Kasi mga minamahal, kung umabot na po tayo ng 5 years, 3 years sa paglilingkod sa Panginoon, kapatid, wala pa rin pagbabago ng buhay po natin. I'm sorry, kapatid, pero ito'y dapat po nating lunukin at tanggapin. Lumalakad ka pa rin sa laman. At meron ka pa rin kahatulan, kapatid. Ibig sabihin, kapag lumalakad ka sa laman, kapatid, hindi ka pa tunay na Kristiyano. Sorry. Ibig ba sabihin, brother Noel, umaatin na ako, hindi pa ako Kristiyano? Yes. Yes. Kasi mga minamahal, kapag tunay ka ng Kristiyano, nagbago na ang buhay mo. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, know ye not that we are the light of this world? Hindi ba ninyo alam na tayo ang ilaw ng sanglibutan ito? Kapatid, ang sanglibutan ito ay punong-puno ng kadiliman. Kaya po mga minamahal, hallelujah, kapag ikaw ay tunay na Kristiyano na, kinakailangan makita ang ilaw sa buhay mo. Amen. Sino po ba ang ilaw? Sino po ba ang ilaw? Ang ating Panginoon. Amen po ba? So kapag mga minamahal, ang buhay mo, kapatid, ay isinuko mo na ng todo sa ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal, kahit hindi ka magpatotoo, hindi ka na kailangan pumunta pa sa kapitbahay mo na sabihin mo na, ako'y binago na ng Diyos, ako'y born again Christian na. Hindi na kailangan. Bagkus, kapatid, ang kapitbahay mo, makikita mismo sa buhay mo, kapatid, na ang ilaw ay nasa sayo na. At ang ating Panginoon ay nasa sayo na. Ang Diyos ang siyang makikita sa buhay mo. Amen po ba? Nagkukuha, kapatid?
aray ko. Nasaktan. Sino yung nasaktan? Magsabi amen. Opo, masasaktan po tayo pero kinakailangan masaktan po tayo. Kasi akala po natin, kapatid, kung hindi kami nagbibigay ng saway ng mga salita ng Diyos, akala po natin okay lang. Pero mga minamahal, ang sabi ng Biblia, open rebuke is better than secret love. Ano sabi po ito? Mas mainam daw po ang hayagang pagsaway kaysa sa isang natatagong pag-ibig. Nakuha po, kapatid? Sinasabi ko po na iniibig ko kayo. Sinasabi ko na minamahal ko kayo. Pero hindi ko sinabi ang ating pagkakamali, ang ating ginagawa, nasa ng aking pag-ibig. Hindi ko kayo iniibig nun. Kasi hindi ko sinasabi ang mali po ng bawat isa. Amen po ba? Pero mga minamahal, kapag tinanggap mo ng todong-todo ang pagsaway ng mga salita ng ating Panginoon, hallelujah, ikaw ay mag-grow spiritually. Amen, everybody say praise the Lord. Ako po, gusto ko po sana balang araw itong sityo lahat, magkaroon po tayo ng church po doon at doon mo ang gawain. Doon na lang kasi marami po sila. Hindi na po natin sila ma-accommodate. Gusto ko rin po sa San Vicente, doon na lang po sila. Pero kanina, kapatid, wala pa yung San Vicente, wala pa yung Sitio Lahat. Iilan lang po tayo rito. Ibig sabihin, kapatid, paano ko gagawin na iiwalay kagad itong mga kapatid na ito? Na every last Sunday of the month na lang saan tayo makikita-kita rito. Pagkatapos para sa Holy Supper. Paano yun? Eh di ilan lang po tayo rito. O ganun, anong gawin po natin? We have to grow spiritually. Lalong-lalo na yung mga ginagamit ng Panginoon. Lalong-lalo na rito po sa madagdag resettlement, kapatid. Kaya po na gusto ko mag-focus. Brother po, ibalik natin yung Bible study natin dyan, kapatid, hanggang sa may bang house. Kasi ang tawag sa church po natin, Amazing Grace of Jesus Christ Community Church. Kapag sinabing community, mga minamahal, itong ating komunidad lang po rito. Sana makapagpatayo rin po tayo ng church doon po sa Mawakere Settlement. Para doon din po. Ang problema ganito, hindi ko kayang gawin na pagpira-persuin ko ang aking katawan na gawing 4 o 5. Hindi ko kayang gawin, kapatid. Hindi ko kayang hatiin. So ano pong gusto kong tumbukin po rito? Kapatid, lahat po na may calling, iniisip po natin o nararamdaman po natin na mayroong pagtawag sa iyo ang Diyos bilang mga preacher, bilang mangaral ng Panginoon, kapatid, magpagamit na kayo sa ating Panginoon upang sa iyo ating pong may palawak ang salita ng Diyos. Amen? Everybody say praise the Lord. Kaya po mga minamahal, kaya po ang Diyos ay kumakatok sa inyo. Magpagamit kayo, sabi ng Biblia, marami ang aanihin, subalit kukunti ang manggagawa. Kahapon, nandun po ko sa 2 gawain. Ako na po ang MC. Ako po yung gitarista. Ako po yung song leader. Ako po yung testimony leader. Ako po yung preacher. Kailangan ko po, kapatid, ng katuwang. Amen po ba? Kailangan ko po ng katuwang. Sabihin po ninyo, Brother Noel, hindi naman ako qualified. Kapatid, ang sarili mo lang nagsabi mo na hindi ka qualified. Brother Noel, hindi naman ako marunong magsalita. Ikaw lang nagsabi nun. Pero sabi ng Biblia, kapag ikaw ay gagamitin ng Diyos, tuturuan ka ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Everybody say praise the Lord. Kailangan ko po ng katuwang, kapatid. Kailangan ko ng mga magagawa. Alam po niyo, kapatid, kaya po mayroong second floor to. Second floor.
Ang plano ko po dyan, naka-cubicle po yan, kapatid. Kwarto-kwarto po. Yung pong mga manggagawa na mag-full time, na wala nang gagawin sa buhay nila, kundi ang magpupuri po tayo rito every morning, every night, magpupuri po tayo rito. Tapos, hayo po tayo. Wala tayong gagawin kundi spiritual soul winning po tayo. Yun po ang gusto ko po sana. Kaya po naka-up and down po yan. Mga kwarto po yan sa taas, kapatid. Yung gustong maging manggagawa. Paano ba? Brother Noel, paano kami kakain? Meron pong konting ang church, di ba meron tayong offering? Yun po ang kakainin po. Kapag kulang, magdildil po tayo sa asin. Ganun po talaga. Hindi, totoo yun. Totoo yun, kapatid. Doon tayo mag-i-start. Amen? Amen? Kaya po mga minamahal, magpagamit kayo. Yung pong gustong magpagamit na wala nang panahon, kapatid. Hinog na ang mundo, mga minamahal. Nandiyan na po, iba't ibang klase na, kapatid, mga kalamidad, ang gera sa iba't ibang mga bansa. Yan po ay mga sinyalis na ng pagbabalik ng Panginoon. At isa sa mga sinyalis ng pagbabalik ng Panginoon, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Lalamig! Kaya nga sabi ng Panginoon, sino kaya, ang sabi ng Panginoon, pagdating kaya ng anak ng tao, sino kaya ang mayroon pang pananampalataya? Ganyan, kapatid. Sino pa kaya ang may pananampalataya? Ibig sabihin, ang sabi po ng Biblia, ang lahat ay lalamig, mga minamahal. Malalamig po sila sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Yan po'y mga signs, kapatid, ng pagbabalik ng Panginoon. Malalamig po. Sino pa kaya ang may datatnang may pananampalataya ng Panginoon? Ang sabi ng Biblia, yaon lamang ng mga pinili, hinirang ng ating Panginoon. Sila lamang ang mananatili, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yung mga nagkukunwari, kapatid, ng mga Kristiyano po, mga minamahal, na hindi pa talaga tunay na binorn again ng Panginoon, hindi sila pwede at hindi nila kayang magtiis. Pero ang mga pinili ng ating Panginoon, anumang bagay, kapatid, ikaw ay mananatiling nakatayo. Bakit po? Dahil po, mga minamahal, mayroong umahawak sa iyo. But the moment na ito'y bibitawan, tayo bibitawan ng Panginoon, anong mangyayari? Babagsak at babagsak po tayo, mga minamahal. Yan ang mangyayari. Kaya salamat sa ating Panginoon. Ako'y naniniwala na tayo po rito ay mga pinili ng ating Panginoon sa Kristo. At kung tayo pinili ng Diyos, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, hindi ka ahayaan na mawala ng ating Panginoon. Amen? Amen. Kahit saan ka pa, kapatid, nanlamig ka man, ikaw man ay humiwalay sa presensya ng Panginoon, kapatid, palang araw, kung ikaw ay tunay na pinili ng Diyos, mga minamahal, ikaw ay hahanapin ng ating Panginoong Jesucristo, dahil ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ang Good Shepherd. Amen? Amen. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Kapag ikaw ay nasa bingit ng kamatayan, bingit ng problema, kapatid, ang sabi po dito sa Biblia, mga minamahal, meron daw pong 100 tupa, mga minamahal, at yung isa ay nawawala. At ang ginawa po, mga minamahal, ng may-ari ng tupa, iniwanan yung 99 at hinanap yung isa. At nung nakita niya yung isa, mga minamahal, siya ay nandun na sa bingit, kapatid. Siya ay nasa, malapit na sa bangin at mamamatay na po siya, mga minamahal. At na kanyang makuha yung isang tupang iyon, mga minamahal, hallelujah. Siya po ay umuwi na may kagalakan, kapatid. Pagkatapos sila ay nag-celebrate. Ganyan ka kahalaga kung ikaw ay tupa ng Diyos. Kahit anong mangyari, ikaw ay hahanapin at hahanapin ng Panginoon. Yeah. Amen. Yeah. Everybody say, praise the Lord. Yeah. Mga minamahal, hindi ko alam kung hindi ko matatapos to. Mga minamahal, ito lang pong isa, yung grow. So susunod, kapatid, yung gather. Yun ang ating pag-aaralan. Grow, gather, and go. Triple G. Go. Go, 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 go.
for justification, for glorification. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga po kapatid, ano po ang mensahe po ng Panginoon dito? Huwag po tayong mananatiling pandak. Huwag tayong mananatiling sanggol sa paglilingkod sa Panginoon. Tayo kinakailangan ay mag-grow. Grow spiritually. Amen? Grow in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Amen? Ating po mga minamahal, palawakin ang ating pong pagkaunawa at pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi paano ka mag-grow nga kung hindi mo kilala ang ating Panginoon? Amen po ba? At wala pong perpekto po dito. Ang church na ito, kapatid, ito po ay hospital po ng mga makasalanan. Sino makapagsabing amen? Opo. Opo. Ang church na ito ay hospital ng mga makasalanan. Kasi wala pong perpekto rito. Kung ikaw ay sumasamba, kapatid, iniisip mo na ikaw ay perpekto sa harapan ng Panginoon, mga minamahal, hindi mo pinupuri ang Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, walang perpekto, walang matuwid, wala kahit isa. Isa lamang ang matuwid, walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Amen? Kaya mga minamahal, meron na kong narinig. Kaya ayun, nagkawatak-watak na naman, hindi na babagit ng pangalan. May mga kapatid na tao po, kapatid, na kapag ikaw ay nagkasala, tapos tumatayo ka sa pulpito, hindi ka na pwedeng tumayo. Kailangan perpekto raw. Wala ka raw kapintasan. Sabi ko, sino pa ang pwedeng tumayo sa pulpito? Ikaw ba perpekto? Perpekto ba tayo? Brother yun, perfecto ba? Meron lamang po kung alam na perfecto rito. Si Mr. Perfecto. Amen. Amen. Walang perfecto rito. Tayong lahat ay mayroong kasalanan na nagawa. Tayong lahat ay makasalanan sa harap ng Diyos. Kaya walang perfecto rito. Kaya tayo nag-church, mga minamahal, gusto natin na tayo po'y palaging nililinis ng dugo ng Panginoon. Hallelujah! Dahil, kapatid, hindi tayo perfecto. Kaya nga, the moment na tayo narito, humihingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Kasi po, kapatid, hindi tayo perfecto. Amen? Pero kung iniisip po, kapatid, hallelujah, na ang pwedeng tumayo lang sa pulpito ay perpekto. Sino ang pwedeng tumayo ng pulpito? Ako nga hindi ang perpekto eh. Ang dami ko pa nga, kapatid, kahinaan, kasalanan. Pero mga minamahal, tayo po'y narito upang magpalakasan ang bawat isa. Lahat tayo ay mayroong kahinaan. Huwag mo titingnan ang kahinaan ng kapatid mo. Huwag mo titingnan, kapatid, hallelujah, ang kasalanan ng kapatid mo. Ang tingnan mo, mga minamahal, ang kabutihan sa iyo ng ating Panginoong Jesucristo. Isipin mo lamang na ikaw ay pinagaling ng Panginoon. Look unto Jesus, for He is the author and the finisher of our faith. Amen? Amen. Siya ang author at tagapagtapos ng ating pananampalataya. Jesus is the author and the perfecter of our faith. Amen? Kapag sinabing author, kapatid, may akda, siya ang sumulat. Amen po ba? Siya ang nagpasimula. Siya ang sumulat ng kwento mo. Amen? Ang sabi ng Biblia, He is the author and the finisher. Kung gayon, kapatid, ang sabi nga ng napag-aralan po natin kanina, muna tayo po ay pinasimulan ng Diyos sa mga mabubuting gawa at Kanya itong lulubusin. Ibig sabihin, kapatid, hindi tayo bibitawan ng Panginoon, hallelujah, dahil siya po ang author at siya po ang tagapagperpekto ng ating pananampalataya.
pananampalataya. Kaya po tayo narito dahil pinapaging banal tayo ng ating Panginoon para maging ready po tayo. Ready for glorification. Amen? Ay po natin tumayo na naman. Hindi po natin natapos yung dalawang topic, gather and go. Mga minamahal, huwag po kayo mag-a-upset para masubaybayin po ninyo mga pag-aaral po natin. Kasi itong month na ito, napag-usapan na natin, Brother Elion. Topic, let's say, faith. The following month, happiness or joy. The following, ibang topic. Para mga minamahal na kasiris po yan. Huwag po kayong mag-a-upset sa mga gawain ng Panginoon. But rather, kapatid, dalhin ninyo ang inyong mga loved ones sa gawain po ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Umawit po tayo, kapatid.